Good day po, sir. My name is Floretta Niljan, and this is my video presentation for PE 204. And in this video, I will discuss about firearms. So, our topic is a brief history of firearms development. So, before we proceed to discussing the firearms development, let us first define what is a firearm. So, sa una, tong first pa nako dungog sa firearm, sa akong una ang firearm, ang pasabot ana kay mga pusil or kung sa English pa pistols, revolver or kanang mga rifle. However, karon nga na-define siya sa ako ang with legal definition and technical definition. Karon nakabalo na ko unsa ang tinuod nga maka-determine siya nga usa siya ka firearm. So in the screen we can see that the definition of firearm. So the legal definition of firearm is as herein used includes rifles, muskets, carbines, shotguns, pistols, revolvers, and all other deadly weapons from which bullets, balls, shots, shells, and other missiles may be discharged by means of gunpowder or explosive. This term also includes air rifles, except such as being of small caliber and of limited range used as toys. The barrel of any firearm shall be considered a complete firearm for all purpose hereof. So that was the legal definition of a firearm. So naapay isa ka definition which is the technical definition which I am about to read. Technical definition of firearm is an instrument used for propulsion of projectiles by means of expansive force of gases coming from burning gunpowder. So, pag ginaingon na firearm, it does not only mean na guns, mga parehaan ng mga pistol, rifle, revolver. Pwede ang mga cannons, mga improvised cannons, parehaan ng mga boga or well known as lantaka o kanang mga ginagamit sa kanang Pasko, New Year, mga celebration. Anything na naay gina pagawas gamit ang explosion of expansive gas using gunpowder or any explosive can be determined as a firearm. Pareha ng lantaka kay gina-esprehan man na og flying tiger nga isa ka explosive tapos butangan na siya nato og bato or julin. So therefore it can be classified as a firearm. So that information is very useful for us students na ma-define na mo ang firearms as dili lang limited to guns. So include di po pwede po na-define po di sa firearms ang mga tawagan mga cannons, mga kanang ginasakay gud sa mga barko sa unang makita nato sa mga palabas, kanang ginasindihan. So it is also a firearm. So establishing and development of firearms. So kung i-define mo firearm, the root definition kay matawag siya nga firearm pag nagagamit ka og gunpowder or explosive tapos na siya gina-export nga projectile or any material na mugawas sa iyahang barrel. So to understand its development, so kailangan nato mo balik sa iyahang root. The root is the discovery of the properties of gunpowder, which is a combination of potassium nitrate, sulfur, and charcoal. So kinsa may naka-discover ani? So the discovery is
there is a debate that ang mga Arabs and Chinese daw, sila ang first na nakadiscover sa gunpowder. Tapos, ang uban pod, ginaingon nila nga si Roger Bacon, isa ka English monk, ang nakadiscover sa gunpowder. So later on, we will discuss kung unsa man jud tinuod ani. So, first, basahon sa nako, historians estimated that as early as 850 AD, an alchemist monk in China stumbled upon the explosive properties of gunpowder. So, mauni siya ang tinuod nga naka-discover jud sa properties sa gunpowder. However, kung na-discover sa isa ka Chinese monk ang gunpowder, it was not instantly used for weaponry or for firearms. Ila kining gigamit para sa ilahang mga festival such as fireworks, pareha aning naa sa picture. Isa ka Chinese nga nagsindi og fireworks. And then next, the discovery of gunpowder or coined as black powder by early Chinese. Di ba makita nato sa mga movie nga ang gamit lang nga term for gunpowder is black powder kay ang color niya color black, was initially used for fireworks. Soon after, the substance found its way to weaponry that gave rise to establish firearms by gunpowder modification by Arabs. So ang mga Arabs, sila ang nagngita og paraan para nga ang kaning gunpowder nga na discover sa mga inchik, ila kining gi modify para magamit siya as deadly weapon. No, magamit siya nga isa ka substance nga pag imong sindihan na siya buto nga projectile. So, the argument of Roger Bacon nga siya ang naka-discover, it was dated in 1248. So, 1248, mas nauna dyan ang Chinese kay 850 AD. Tapos, ang Arabs, they were the modificators of the properties of the gunpowder. While in Roger Bacon, si Burton Schwartz daw ang nag-modify to achieve the expulsion of projectile of the gunpowder. So, mura og nagkabaliktad ba? Sa Chinese, ang Arabs daw ang nag-modify, pero kay Roger Bacon, si Burton Schwartz ang nag-modify. However, ang ginasunod jud ani kay ang Chinese ug ang Arabs nga sila jud ang first pioneers of black powder. So, let us proceed to the evolution of firearms. As early Chinese and Arabs invented and developed the properties of gunpowder for weaponry, hence firearms came to rise. So, after the discovery, gigamit siya as fireworks. So, pila na pud ka years, dito na nagamit na siya for weaponry as firearms. So, pagsugod nila, gigamit nila ang bamboo shoots. Mga bamboo. Mura siya og lantaka or julin gun ilang gibuhat sa una. So, earliest form of firearm loaded with stones. Ang ginabutang nila kay bato. So, murag bato ang ilahang projectile sa una that have been modernized shortly after by metal tubes and balls. So, parehaning nasa picture nga isa ka European soldier nga ang gigamit niya usa ka bakal nga iyahang nga nagporma og metal tube nga iyahang sindihan. So probably ang naasulod ana kay isa ka metal ball. Then modern optimal firearms we witness today are developed and modified by Westerners such as Europeans and Americans. So sa unang panahon, uso ang trading through Silk Road, no? Ang Silk Road isa ni siya sa trading route. Dari nila ginadala ang ilahang mga goods to exchange with other countries. So pinaagi ani
no naabot sa western area nga gikan man na sa Asia gyud ang gunpowder. So naabot sa western area ang kani nga mga goods. So westerners ilang gi-develop para mas magamit po nila as a defense system o offense system nila nga kuan kaning gunpowder o ang kaning firearm. So pero before ta mag kuan sa firearm, there is also weapons used before firearms, which are stones, bato para pambunal, clubs, mo ni siya ang clubs kani katong murag mga pantaong bato nga pambunal, knives. So ang knives sa una kay lain-lain, pwede bato, pwede bakal, depende sa era. Na may Neolithical era, Paleolithical era, no? Spears and darts. So ang tumoy sa mga spear kani siya. Mo ni siya ang mga spear, pwede pod stone ang tumoy or pwede pod metal. Slingshots. Slingshots or karon nato na ang gyapon ng slingshots, mga pana katong guma ang gamit, pero sa unang panahon slingshots used are ang ginagamit pambuhat og slingshot sa una kay mga leather or animal skin, butangan og bato, pintik. Sunod, bow and arrow. And kung i-modify nimo ang bow and arrow, mao na siya ang bow and arrow, kani bow and this is the arrow. Crossbows. Ang crossbows kay katong mura na siya automatic nga kuan na ikasan nimo siya paana. Sunod imong isight, pinduton mura siya baril, tapos motira, tapos inap na pud nimo tong iyang PC. Next is the significant dates on firearm history. So di ba gi-claim ni Roger Bacon in 1248 nga siya daw naka-discover sa gunpowder. However, in 1118, an evident usage of gunpowder is when the Moors used artillery against Saragossa. So mas nauna man ang 1118 sa 1248, then therefore invalid ang argument ni Bacon ug ni Schwartz nga sila ang nagmodify ug naka-discover sa gunpowder. Next is 1245. General Bato, Tartar leader, used an artillery in Leynitz. In 1247, earliest account of firearm used at Seville, Spain. So, gigamit daw sa Seville, Spain ang nasa Seville, Spain ang earliest account na ay gigamit nga firearm. So in 1313, gunpowder as a propellant. So gigamit na ang gunpowder as a propellant. The age of gunpowder began when it's first used as a propellant for a projectile. So mauna na siya ang ginabutang na nila sa cartridge para mo tira ang iyahang mga projectile. So next in 1346, evident use of cannons by King Edward III in England, Crecy. So si King Edward from England nagagamit siya og cannons, which is also a firearm. So in 1350, small arms kaya na-develop na 1350. Gunpowder was first used only in cannons. So in cannon sa una tong ginaingon ako nga bamboo shoots. Next na-develop siya into metal tubes with metal balls. Mao ni siya kani. Mao ni siya sa una. However, it is not portable for a common soldier. Kay bugat na gani siya. Tapos dagan pa siya og kailangan na i-operate. So through the years mas na-develop siya in 1350. These guns were ignited by handheld hot-wired lighted match. First appearance of gunpowder applied in portable arms which could be operated by single person. So, naana ni siya katong mga baril nga portable firearms nga pwede na siya ma-operate
og single person in 1350. No, imagine nimo 1350 2021 ta karon. Sa una pa naa na gyud ining mga firearms. So in 1498, rifling, the first reference of rifled barrels, happened around the year. Although its importance and although accuracy was recognized by some, it took many years before rifling was generally used. So ang rifling, it is the groove sa sulod sa barrel. Kung mauni siya ang barrel, kani ang barrel, naadri ang kanang murag mga groove niya, mga bagis-bagis nga usually pa spiral. So kana siya natun-an na ko na siya no in watching tutorials sa YouTube video para ma-supplement ang ako ang knowledge ani nga subject. So in 1575, cartridge or paper cartridge were invented. This combined both powder and ball about 1575. This greatly speeded loading and reduced the hazard for carrying loose powder. Kaysa unang panahon, no, makita na to sa mga salida no nga ang gunpowder ilang ginasulod og murag gamay nga pouch. Tapos ilahang butang sa kanang tawag ani barrel no, tapos butangan og bala, tapos mo to giingon nga murag luon. However, kaning paper cartridge, ang gunpowder mura na siya likiton ang gunpowder, tapos sa tumoy dito ibutang ang mutira nga projectile. So in short, ang paper cartridge, paper cartridge basta kuha na siya ang papel, gamiton siya as cartridge. Pero kana siya not ordinary paper na siya, baga na siya nga papel, mura siya parchment. Nao na siya butang ang gunpowder sa sulod. Then next, in 1807, percussion system Forsyth discovered that certain compounds detonated by a blow could be used to ignite to the charge in the firearm, forming the basis for all later percussion of the cartridge system. Kaya sa unang panahon, bago ning percussion system, usually sindihan jud ang gunpowder para mo ignite. However, itong na-develop na ning percussion system, ang percussion system mo ni siya ang katong naagoy mo anaw, may murag mo kuan sa pin, ping mubunal. Pag mubunal siya, mag-start siya og ignition, then sa ignition niya dito na mo ng expansive gas na makapatira sa projectile pagawa sa barrel. No? So in 1835, Samuel Colt patented the first practical revolver in which cylinder rotated by cocking hammer. So katong ang revolver, katong baril na ay ana ditong dari ginabot ang bala, tapos iana dari isod ang mga bala, sulod balik tagatira niyo mutuyok siya kay isa. Next is the development of the pinfire cartridge in 1836. So 1 year after na patent ni Samuel Colt ang ang practical revolver nga naay rotating cylinder, na develop pod ang pinfire cartridge. So sa sulod daw sa cartridge, di ba naa naman tong percussion system na mubunal sa pin. So ang pinfire, pag mabunal ang percussion system sa pin, mag-ignite sa sulod sa cartridge. For example, mauni siya ang cartridge, tapos mauni siya ang projectile nga mugawas, tapos kaning liquid sa sulod, mauni siya ang gunpowder. For example, naadri ang pinfire cartridge. Pag mubunal ang percussion system, mo ignite ning gunpowder sa sulod, then mulagpot na ni siya pagawa sa barrel ang iyang projectile. Next, shortly after 1845, na-invent ang rimfire cartridge in France.
Flaubert developed bullet breech cap, which was in reality the first rimfire cartridge. So in 1845 pa lang naa na ang rimfire cartridge nga pareha lang po na siya sa kaning centerfire cartridge nga naa diri ang iyahang primer nga pag iana gyapon siya sa percussion system mag-ignite ang iyahang gunpowder inside sa cartridge. Next is the automatic machine gun. Hiram Maxim built the first fully automatic gun utilizing the recoil of the place to load and fire the next cartridges. So sa una, walay automatic machine gun or sub-automatic or semi-automatic. Sa una, single shot tanan. Ang automatic machine gun kay ang tira kay sagunson. Brrrr. No? So, makita na ko sa mga salida itong murag ana no. Wala siya ang automatic machine gun nga na-invent sa 1884. And shortly after 1 year, 1885, smokeless powder in France. Viel developed the first satisfactory smokeless powder, a new propellant with lacked the smoke characteristic of black powder but was more powerful. So una, di ba kay used for fireworks yun ni siya. So moasol yun ni siya og maayo, perti ka asuha. Bisan og makita nato sa mga salida no. So in 1885, ilahan nang na-modify na po ni siya nga smokeless na. However, mas na panindot pa nila kay bisag smokeless mas ni kusog na ang iyahang palo, ang iyahang buto. So that was the significant dates in the development of firearms. Kay shortly after ani, dito na mas na-develop na sa ato sa mga westerners ang baril nga ilang ginapatent. So kinsa man ni sila ang mga westerners nga hantod karon ang ilang mga patented firearms kay present sa ato ang community. Una ni sila, man behind firearms. Una kay si Colonel Calvin H. Goddard, father of modern ballistics, US Army. So kani day si Colonel Calvino Goddard, usa ni siya kay US Army and the father of modern ballistics. Horace Smith founded the great firm Smith & Wesson and pioneered the making of breech-loading rifle. Daniel B. Wesson, an associate or partner of Smith in revolver making. So si Smith ug si Wesson, mao ni sila ang naay mga famous nga baril karon no? Nga makita sa kuan sa baril nga naay nakasuot nga SW. SNW. Smith & Wesson day ang pasabot ana niya. So ang pagsabot na ko aning breech loading rifle, mao ni siya tong balion ang mga rifle kay long man ang rifle naa ang stock diri dapit. Balion tong stock sa stock dapit tapos butlan siya og bala dito. Tapos balik pa ana. Pusil dayon. Then John M. Browning. Nag-research po ko about kay John M. Browning. Then akong na ilhan nga si Browning kay breech loading kuan sa breech loading rifle. However, breech loading single shot rifle, wizard of modern firearms. Pareha gapon pero single shot. John T. Thompson pioneered the making of Thompson submachine gun. So kaning Thompson na kuan kaila kuan kay nagadula ko sa una og mga kuan video games that first person shooter video games. Ang porma ning submachine gun ni Thompson kay SMG ni siya nga mga baril, dili ni siya kuan assault rifle, mga SMG ni. Naa siya katong murag
Tommy gun gud naa siya sudlanan sa bala diri sa tubangan nga isa ka bilog nga dako dito naka-file tanan iyang bala. Then David Carbine Williams, maker of the first known carbine. So carbine are regarded as long firearms, no? Mga high caliber ning mga kuan gibuhat ni David Carbine Williams. Alexander John Freud, first father of percussion ignition. So mo siya ang pioneer aning mga sa percussion system nga to ignite the gunpowder in the cartridge, no? Katong anak ping one pa kani nani ay later na ako ipakita nga model sa isa ka Colt. So next is Elisha King Root designed the machinery for making Colt firearms. So Colt firearms, ang developer ng Colt firearms pa-discuss na to niya, which is si Mr. Colt. Next kay si Eli Fallet Remington, one of the first rifle maker. So kani si Remington, one of the founders sa rifle making, and Remington rifles are noted bisan pag first ni siya, no, hangtod karon Remington rifles are noted for its optimal mobility and structure. Maong daghan og patronize sa iyahang mga products. John Malone Malin, founder of Marlin Firearms Company, and James Wolfe Ripley simulated the development of model 1855 rifle musket. So ang musket mo ni siya tong mga tag-as og kuan tong sa mga karaan gihapon makita sa mga World War II na mga baril nga naay tag-as nga murag tag-as og ilong ang kuan ba tag-as og muzzle ang ginatawag pa. So mo ni siya si Samuel Colt, no? Ang nagtabang kay Samuel Colt kay si Elisha King Root. So si Samuel Colt 1814 and died in 1862 produced the first practical revolver. So ang ginatawag nga first practical revolver hatod karon na amang gyapon ay competition sa mga cowboy nga papaspasay sila gurot sa bala na uban na 5 seconds 6 seconds tagakasa tira pero paspas kay mga cowboy, no? Tapos no, however si Samuel Colt nakakuan po ni siya og mga pistols, di lang mga revolver. For an example kaning airsoft lang ni siya, no, nga Colt. Isa ni siya ka replica sa isa ka Colt nga rifle. Pero Colt rifle, however this Colt pistol, this is patented by Browning. Nakasulat diri sa iyang karton, no? Browning's patent, a replica, no? So kung ano mo ni siya ang naadri ang percussion system niya, kung tama ba ang akong pagsabot, no? And then Henry Derringer, he gave the name to a whole class firearms. So naay mga kuan nga Derringer gyud ang class of firearm. John C. Garand designed and invented the semi-automatic US rifle caliber 30 M1, which is used in World War II. So makita nato na sa palabas nga General Luna, no, katong mga gikuan ta sa mga Amerikano diri sa Pilipinas. Ang gamit nila ato kay Garand ug sa ROTC ang gamit nga rifle is Garand. And lastly, Oliver F. Winchester, one of the earliest rifles and pistol makers. And just to add on, no, para sa kuan lang, naay conspiracy theory nga si Samuel Colt ug kani si
Oliver Winchester kay mag-amigo ni sila og naay gi-develop nga special Colt si Samuel Colt og iyang gihatag kini kay Winchester nga any entity pwede mapatay ani no. So it isa lang ni siya ka conspiracy theory no kay naga-discuss niya sa mga supernatural beings. So pero lingaw siya i-discuss. So that's the end of my discussion about the development and the establishment of firearms throughout history. So those are only brief explanations, no? So thank you for watching and listening. God bless and stay safe po, sir.